Ramiro Boulder po, muling nagbabalik. Isang opisyal ng kasundaluhan ang tinanggal po sa pwesto, no? Dahil nga daw sa pag-withdraw ng support sa ating Pangulong BBM. Ito ay pinost sa kanyang Facebook page yata, no? Tapos nag-post siya ng withdrawing of support. Ano? Ito po si Colonel Odi Bungaw. Kung ito po ay napakainit na at sensitibong tagpo, ano? Philippine Army tanggal sa pwesto dahil sa umunoy pagbawi ng suporta kay BBM. Ito na ngayon ang masaklap na balita, ha? Ang pagtanggal sa isang opisyal ng hukbong katihan dahil sa pag-urong ng suporta na nakaupong pangulo ay hindi simpleng issue ng personal na opinyon. Ito ay malinaw na paalala na manipis na linya sa pagitan ng profesionalismo, ng sandatahang lakas at politika. Sa isang demokrasya, ang armed forces ay inaasahan na manatiling non-partisan. Yan po, tapat sa konstitusyon at sa sambayanan, hindi sa sinumang individual na nasa poder. Kaya lang ito, hindi niya yata alam yun, isa siyang opisyal, pero nag-withdraw siya ng support sa udyok siguro ng mga kumukumbinsi sa kanya. Akala niya siguro may madadala siya sa kanyang pag-withdraw ng suporta sa ating Pangulong BBM. Kaya tinanggal siya ng mas nakakataas na opisyal sa kanya. Ha? Hindi po ganito dapat ang isang sundalo. Ito po, nangyari na po yan nung panahon pa ni Irap under kay Angelo Reyes. Kaya tingnan mo, nangyari kay Angelo Reyes. Nagpakamatay na lang dahil sa iwan ko kung anong kahihiyan. Kasi inimbestigahan siya sa Senado eh. No, nung panahon na yun, senador pa si Antonio Trillanes. Ano? Nung kasi nung matapos yung term ni Gloria, ayun na, siya na yung hindi, nung term ni Gloria yon nung nakaupo na si hindi, o nga pala, sorry. Ito ay panahon na po ni Pinoy nung inimbestigahan itong si ah, Angelo Reyes dahil ka sa pagkakasangkot niya sa pag-withdraw ng support kay ERAP nun. Na hindi po maganda yung ganung pagwi-withdraw ng support. Eh, alam niyo naman mayroon po kayong sinumpaan sa konstitusyon. Dapat ng partisan po kayo, mga sundalo. Ha? Ang pinaglilingkuran niyo ay ang taong bayan. Ayon sa konstitusyon 'yan. Tandaan niyo po mga kasundaluhan. Kahit ayaw niyo sa isang presidente, eh hindi niyo dapat binuvoice out 'yan. Hindi niyo dapat sinasabi 'yan sa media o magpapatawag kayo ng maraming media para sabihin, eh, ang ginawa nito ay nag-post sa kanyang social media. Oh, pakinggan niyo po yung balita para malinaw, no? Tanggal sa pwesto ang isang opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Ed Ligao. Sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Ayan. Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Mongao. Siya po ay commander ng Training Support Group at Odi commander Mungaw. din ng Training Development Center. Ang nagtanggal sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo. Ang nagtanggal sa kanya ay si Major General Mike Luhico. Mas mataas sa kanya ito. Ha? Tama lang na tinanggal siya dahil nga sa kanyang pag-withdraw ng support.
Akala niya siguro marami siyang makukuhang sundalo na mag-withdraw of support. Eh, hindi nila. Professional ngayon ang karamihan sa ating mga kasundaluhan. Ha? Hindi kagaya nung mga panahon pa, nung sinaunang mga administrasyon, baliktaran dito, baliktaran doon. Hmm. ng AFP Training Center ang dahilan dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Monggao kung saan sinabi Ito ang nakalagay, Colonel ODA Mungaw, 0-10933, INF, MNSA, Philippine Army, is withdrawing my personal support to our President and Commander-in-Chief, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Malinaw. Tapos, yung kanyang mukha, naka-uniform pa siya. Ha? Tuloy po natin. niya that he's withdrawing his personal support for President Marcos and also that the President has lost the moral ascendancy as the Commander-in-Chief. Now, I have to stress lamang na we have not seen the actual post yet. I've checked the Ito po, yung nakalagay. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Filipino people as President of the Republic. Sobra na, tama na. The Filipino people is worth fighting for. Mungaw. Colonel Mungaw. Ngayon, naharap ka sa isang kaso. Ano? Sa bagay, opinion mo yan. Wala tayong magagawa dyan. Pero, mali. Kung sa totoo lang, kung mayroon mang nagbigay sa iyo, ha? Humikayat sa iyo ng support ay ng humikayat sa iyo kung sino-sino man yung humihikayat sa iyo na para mag-withdraw ng support, ha? At para gayahin ka ng mas mga yung mga mas mabababang rangko, hindi kayo magtatagumpay. Sinasabi ko lang. Kasi hindi po yan ang mandate ng mga kasundaluhan. Dapat sa inyo, non-partisan. Hindi kayo nagwi-withdraw dapat ng support sa inyong Commander-in-Chief. Kahit ayaw nyo man yan o gusto nyo. Ha? Malinaw yan. Malinaw yan. Saksak mo sa utak mo yan. Ha? Colonel Odi Mungaw. Oh. social media postings of Colonel Monggao. He has at least 2 social media accounts pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binabana o tinanggal na yung mga posts na yun. Pero apparently sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Monggao. At least for the moment habang siya iniimbestigahan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit papano itong posisyon ni Monggao dahil sensitibo yan. itong training command kung saan siya yung commander ng training support group at ng training development center ay yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that may have some bearing. Ito si Mungaw siguro gusto niyang gayahin yung ginawa ng Burkina Faso dito sa South Africa, ay dito sa African country. Ang namuno po kasi ng kudeta doon isang kapitan. Nag-success po yun. Isang kapitan ang namuno ng kudeta. Hanggang ngayon po, siya po ang namumuno ngayon sa bansang Burkina Faso. Siguro may idea siya na isang kapitan ang namuno sa pag-aklas sa gobyerno. Kasi nga, kaya naging successful yung kapitan na yun dahil unang-una, kapitan siya. Hindi siya nagpataas ng pwesto. Ano? Kapitan pa rin siya. Hanggang ngayon, hindi siya naging colonel, naging general. Marami sa kanyang mga general ang natanggal. Siya mismo nagtanggal kasi nga siya ang nag-lead ng kudeta sa bansang Burkina Faso. Oh. Siguro gusto niyang gayahin 'yon para maging hero siya. Ano? Napaka On whether on why the army is acting so fast on this matter, Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Monggao?
Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at opisyal ng militar. They're governed by the Articles of War, in particular yung Tama. Commonwealth Act number 408. Let me specify to you yung mismong Article 63 of the Articles of War. Ang nakalagay po diyan ay yung disrespect for the Ito po yung nagtanggal sa kanya, si Major General Michael Luhico. Effective last night, I have relieved him from his post as Commander Training Support Group and is now placed attached and assigned office of the Commander Training Command. Ayan. Ha? Kung ang batayan ng pagtanggal ay isang pahayag na itinuturing na paglabag sa chain of command, nararapat itong suriin ng lente ng due process at military ethics. Ngunit kung ang mensahe ay magiging sumunod o manahimik, delikado itong president. Ang tunay na lakas ng institusyon ay hindi nasusukat sa katahimikan ng mga opisyal kundi sa katatagan ng mga patakaran na nagbabantay laban sa politisasyon. Ang tanong ng bayan ay ito, kanino ba talaga nanunumpa ang mga sandatahang lakas? Sa kapangyarihan o sa konstitusyon? Ang sagot dito ang magtatakda kung mananatiling profesional ang hukbo o magiging kasangkapan ng politika. Ang demokrasya ay hindi pinagtibay ng takot, kundi ng pananagutan, malinaw at ng malinaw na tuntunin at paggalang sa batas. Yan ang dapat nyong ilagay sa mga kukutin yung mga sundalo kayo. Hindi dapat kayo na natatangay sa udyok ng kung sinong nakapaligid sa inyo. President, the Vice President, and the National Assembly kasi this was passed in 1938 pa, may National Assembly pa noon. So any contemptuous or disrespectful words uttered against the President, the Vice President, and the National Assembly ay maaring parusahan. As well, Article 64 ng Articles of War, disrespect towards a superior officer. Ang maaari nitong mangyari ay possible dismissal from the service and whatever punishment a court martial may decide in this particular case. So yun ang mga posibilidad na pwede mangyari kay Colonel Mongao. Yung implication nito, Bok, sa AFP, anong nakikita mong maring epekto nito? Well, it's not the first time that this has happened. Of course, you do remember Oakwood Mutiny of 2003 kung saan si Trillanes mismo and members of the Marine Force Recon, the Special Warfare Action Group, the Philippine Navy, the Philippine Air Force, nagsama-sama sila doon sa Oakwood at nagtawag ng pagbibitiw ni Gloria Arroyo dahil sa umunay korupsyon sa military spending. So that was one case kung saan, well, hindi lang yun disrespect, that was actual mutiny, but also under the Articles of War. Then you had also several other cases in the past, among them yung withdrawal support in the case of Colonel Carabin, General Danny Lim, and so on down the line. I think that was in 2006. So it's not the first time this has happened in the past as far as the government is concerned, but this is the first time this is happening to President Bongbong Marcos's administration. So I suppose at this time they're looking at whether this would have any consequence doon sa, number one, doon sa moral ng militar, at number two, kung meron pa mga susunod. Because this supposed post is being shared around widely by other people, including retired General Romeo Pocis, who, of course, you do know, has been charged with inciting to sedition. So baka maging bala ito doon sa mga ibang tao na kumukontra sa Administrasyong Marcos. Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 anchor Ed Masalimuot po talaga ang ating
ngayon mayroon na naman nagsabi na withdrawal of support. Hmm? Pananagutan malinaw sa natuntunin at paggalang sa batas ang dapat niyong ilis sa puso at ilagay niyo sa inyong mga utak, kayong mga kasundaluhan. Kahit ayaw niyo pa man, yun presidente ay dapat sundin natin yung konstitusyon. Ano? Okay, wag niyo pong kalimutan, like, subscribe and share sa aking YouTube channel, Ramiro Boulder. Pati na rin po sa aking Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang i-follow. Salamat po.